Kumusta ang screen? Klaro? Nakita ang screen? O, kita na, Doc. Infestation? O, infestation. Okay. So, brothers and sisters, pagpatuloy natin ang ating lecture about spiritual warfare, how the demon attacks. So, ito yung isa sa mga attack ng demon. Tapos na natin na-discuss yung oppression, no? At saka yung vexation, at saka possession. Tapos na natin. Punta tayo sa infestation. Ano ba yung infestation? So, ito ay isang extraordinary demonic activity centered on an animal, thing, or place. So, pwede siyang lugar ang maapektuhan, pwedeng hayop, pwedeng bagay. No? So, sightings of non-material entities by different persons. Yung maraming magsasabi na, uy, yung isang tao, may nakita ako dyan, may naglalakad, may apoy na lumalabas sa bibig. May isa naman, may nakikita ako dyan. So, iba-ibang tao may nakikita. Kasi pag isang tao lang parati ang nakakita, eh, medyo may problema yung taong yan. Pwedeng bukas ang third eye niya. Pero pag marami na talagang tao ang nakakaramdam, nakakita, it could be yung lugar is infested na. No? And then, when there are frequent demonic attacks occur in one place, seems to have blockage to God's blessings and protection and grace in a place. So parang hindi mo ma-explain, parang napaka kung sa ano pa, term natin, napakamalas na lugar. Parang walang blessing ni God. No? Parang wala talagang, it's always parang malas. No? Hindi naman totoo yung mga malas na sa kabuhabuisit. Pero yung term natin. And then, papansin nyo, objects moving on their own. Bigla na lang may magpa-flash ng kubeta. Wala namang tao, mag-o-on ang TV, mag-change ang channel, mag-o-on ang lights, mag-o-off ang lights, no? Bubukas ang pintuan, mga ganon, no? I'm sure narinig niyo na yan. Footsteps, voices, no? With no one is around. Lots of sufferings, sickness, traumas occur in a place. So, isa sa mga reason na yun, nagkaka-infested ang isang lugar kung maraming mga pagkakasala nangyari doon sa isang lugar. At saka, magdududa ka na infested ang place, bakit parating may mga nagkakasakit? No? Hindi always pag may nagkasakit, yun na yun, no? Infested. But you could suspect that there's a lot of sufferings in that place, sickness, trauma, no? Na nangyayari, parati sunod-sunod in that place. It could be infested. And then, kagaya ng sinabi ko last time, pag pasok mo pa lang doon sa motel, kasi yun ang iniistihan mo dahil may importante kang pinuntahan. Pag pasok mo pa lang, ang temptation in that place is so strong. Parang grabe talaga, parang hinihila ka talagang gumawa ng kasalanan. No? So that place could also be infested. And there's a blockage to spiritual development to the persons residing in the place. Parang hindi pag doon nakatira, doon nag-stay, feel mo na parang yung spiritual development parang stagnant parate. And then, obstinacy of vices and addictions in a place. Pag doon ka pumunta, bakit biglang buwabalik at saka hindi matatanggal yung bisyo mo? No? Parang iba naman yung temptation, ito naman talaga parang exaggerated talaga ang pagka-obstinate mo sa vices. At saka commensurate results to the time and energy expended.
may business ka na ginagawa, may trabaho ka na may project kang ginagawa sa lugar na yon. Grabe na ang kayod mo, parang wala pa rin nangyari. Grabe ang kayod mo, grabe ang project mo or construction. Ang bagal-bagal, non-commensurate, hindi siya proportionate sa effort na binibigay mo at saka sa energy na binubuhos mo. And then, in that place, makapagduda ka na invested siya, lots of persons experiencing negative emotions of anger. Iba lang talaga siya. Sabay-sabay. No? Ang tao na negative emotion at irritable ang mga tao. Sadness and fear in a place. Yun, isa pa rin yun. And then, known for its series of freak accidents and bad luck. Parating may mga aksidente. Aksidente na hindi common. No? Yan. Example ng freak accident, yung hindi, example lang, maisip ko, yung nangyari kay Brother Wendell, yung aksidente sila ng anak niya, naputol yung sa dulo talaga ng niyog, kung saan start yung mga leaves. Di ba? Usually pag naputol do, sa gitna, sa base, mabuwal yung niyog, yung punong kahoy. Doon talaga sa punuan, no? Sa pinakadulo, tuktok. Yun. Napaka-weird. Ito, example to. This is a picture taken from Osamis. Nagpa-construct sila, isang friend namin. Pinicturean niya, may mga footprints ng bata. Baby, no? Ito yung para makita yung difference, yung comparison, yung posporo. Yan ang paa. Kaka sila kasi mga panday lang doon, tsaka na to sa top floor, paano ang baby maglalakad doon? No? Ito. Ewan ko kung makita niyo. Dali. Yan. Sa baba, naglakad patungo doon sa dulo ng mga bakal na. Baby. Paaya ng baby. Sino mo mula ka sa basang semento. Pinaka-top floor na yun ng construction. Dito to sa Tinago, sa Osamis. No? Hindi ko na sabihin kung sino. Pinadala niya sa amin. Pina-pray. Ito naman, infested place. Sa Iligan to. Isang sa STI. Iligan. Ang friend ko. Estudyante niya to kasi nasa siya. Professor siya dyan. Binigay ito ng picture ng mga estudyante niya. Nasa library to. Kita mo yung sabi nila, 4 lang talaga sila nagpa-picture. Sila lang talagang 4. Walang pang 5. May nakita niyo yung buhok sa likod. At saka may kamay pa. Hindi pwedeng kamay ng isa yan. No? Hindi pwedeng kamay ng lalaki yan. So nagtaka talaga sila. 4 lang talaga sila. No? At saka, one of the student in this picture, nung sumakay sila sa van, at saka na-aksidente, naka-witness siya, yung nabangga nila yung tao sa motor, sa excursion nila, yung taong motor na nabangga ng van nila, namatay. Tapos nakita niya yung tao sa loob ng van. Duguan. So pwedeng open ng third eye or ng isang estudyante na to or itong place na to is infested. This is Lasal. ICC Lasal. Sa picture here in Osamis. Yung dala ng isang estudyante. Kaka sila bakit 3 yung paa. Wala namang tao dyan sa likod. No? So, parati na yung parati na yung naka-experience dyan sa Lasal. Pinuntahan namin one time yan, dala namin si Father Cometa. Nag-celebrate kami ng Mass dyan. One Saturday na walang mga estudyante at saka nag-perform kami ng deliverance sa buong campus. Especially doon sa gym. So, yun.
No? Mga infested places. Ito naman, sinali ko na lang to na picture. It could be a form of oppression. Kita niyo to, napansin niyo ang picture. It is a deliverance handbook, authored, sinulat ni Brother Wendell. Ang pagmamayari ito ng katikista na possess, yung si ma'am, yung nagpapanaginip siya ng may pamilya siya sa kanyang dream for 20 years. Sunod-sunod, everyday nagdi-dream siya. May family siya sa iba, no? sa dream niya. No? So nasunog bigla na napipray siya. Bigla lang nasunog. At saka ito yung form. So what are the chances na mag-perform siya na parang, di ba? Yung deliverance prayer pa talaga yung nasunog. Hindi mo pwedeng masadya yan eh. No? Pag nang binuksan, itsura niya parang demonyo, no? Yun. So, yeah. So it could be a form of oppression. So yun ang infestation. No? Ang infestation nangyayari pag isang lugar, maraming mga kulto na ginagawa na occult practices, at saka nangyayari itong infested places pag maraming crime na ginawa, mga sin, abortion, killings, sacrifices, human sacrifices or occult practices, no? Yun, nangyayari yan. At saka, example ng occult practices, yung nagpapadugo, no? Or pinapa-feng shui. Kasi pag pinapa-feng shui yan, pinapadugo, nag-offer kayo ng dugo, akala nyo sa Diyos nyo ina-offer, yun pala sa demons, sa fallen angels. So, it gives them legal authority to stay in that place. Saka meron ding mga trees, rivers, no, plants, objects, like mga antiques. Be careful of antiques kung saan nyo binibili. Ask the history behind it. Kasi marami ng mga cases na natubuan siya ng sakit, na may mga possession na nangyari, dahil pala may nabili siyang mask, kahoy na mask from saan na tribo, hindi niya alam. Ginagamit pala yun para sa mga sacrifice. Ginagamit pala yun sa mga occult practices. So, be careful pag nabili kayo ng mga used mirror. Anong mirror na yan? Saan galing? Yung anything that is antique na mga second-hand. Hindi naman lahat infested. At mas maganda lang yung sigurado ka. Tanungin mo yung history. So, pag hindi ka sigurado, ipapabless mo. Tapos mo mabless, i-deliver. So, anong gagawin pag infested the place? Ipapabless mo sa pare, and then after mabless sa pare, mag-deliverance prayer. Kung may makuha kang exorcist na pare, mas maganda. Kung wala, pwede kang mag-deliverance prayer on your own. Just be sure nakapag-confess ka. No? Nakapag-confess ka before ka mag-deliverance. Tatalakayan natin yan kung ano yung mga prayers next time. Obsession. Ang obsession naman ay attack sa mind. No? Yung oppression, external. No? Yung may mga visual sa mata, sa hearing, may naririnig ka ng bubulong. Itong obsession naman, it attacks the mind. Demonic obsession includes compulsion that affect the imagination and the mind, which are blasphemous, sacrilegious, malicious, and suicidal in nature. So, bigla na lang siyang pumapasok talaga sa mind mo, no? Hindi nabubulong, hindi mo siya nakikita, pero sa mind na parang kinukutya si Jesus, kinukutya si Mama Mary, kinukutya yung santos na misa, gano'n. Saka mga malicious.
normal naman yung pag may temptation pumapasok sa atin. Pero iba talaga tong obsession. Kasi ito talaga, pinupush ka talaga in the point sometimes yung iba. Kala nila, nag-suicide lang dahil sa problema. Yun pala, demonic. So, importante na aware tayo dito. No? Kasi we are not fighting against flesh and blood, but against principalities and powers and dominions. No? So, yun ang how the devil attacks. So, let's move on to let's move on to discernment. Okay? Importante itong discernment kasi maraming mga tao, mga faithful Catholics na mimislead dahil hindi alam paano mag-discern. Okay. Sa mga worldly people, sa mga taong hindi mahilig magbasa ng Bible, hindi mahilig magsimba, yung binibigay ng demonyo sa kanila na mga temptation, mga kabunduhan, no? Pleasure, babae, alak, sugal, yun. Meron namang favorite ang demonyo na ibibigay na makaka-snatch away sa mga taong nasa simbahan at sa mga taong deboto. Ano? Ito, mystical phenomenon. Kung hindi kaniya makuha sa alak, sa babae, sa sugal, sa mga mga kademonyohan dyan, hindi kanya makukuha, dito kanya kukunin sa mystical phenomenon. Ito ay nire-reserve niya sa mga taong mababait, yung mga active sa simbahan. Okay? So kaya importante ito. Ito pa rin ito sa libro nila ni Father Sikia. No? So, 2 Corinthians chapter 11 verse 14. For Satan himself transforms himself into an angel of light. Don't forget that. Huh? He transforms himself to angel of light. Tingnan niyo yung picture. Ganyan ang demonyo. So, hindi ibig sabihin na demonyo siya, pangit na ipapakita niya. Satan himself masquerades as an angel of light. His servants also disguise themselves as servants of righteousness. So yung mga wolves in sheep's clothing. Yung kahit yung mga kampo niya, di ba? Maraming mga preacher diyan, papanggap na sila ay preacher of the truth, pero pala they will lead you astray from the true church. Matthew 7 chapter 15. Verse 15. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. So be careful. May mga tao na mag-teach, and even we agree that the devil has infiltrated the church. Be careful. Not all na sinasabi ng mga pare, ng obispo, or mga preachers, totoo. Always refer it to the teaching of the church, to the magisterium. Okay? So kasi may maraming magsasabi, ang demonyo, ganitong style niya, bibigyan kanya ng 99% na katotohanan, i-insert niya yung 1%. Kaya hindi mo manotice. No? Hindi mo mapansin. Meron na pala siyang i-insert na mga lies. Remember, si Nestorius na nag-question ng Theotokos, Mother of God, si Nestorius, is a bishop. No? Arius, who questions the divinity of Jesus, is also a priest. So, yun. Be careful. So, dahil sinabi ng isang church leader, kaya
sa panahon ngayon, let us mag-self-study talaga tayo. Let us, wala na tayong reason na hindi tayo makapag-self-study dahil may Google na. Lahat-lahat, may mga apps na. Applications sa ethics, applications sa catechism, may YouTube pa. Wala talaga tayong reason. No? So, huwag nating i-depend lahat ng knowledge natin sa what, for example, tinatamad ang ating mga leaders. So, yung spirituality natin nakadepend lang sa kanila. Ito, example to. No? Example ng sa somewhere in Luzon, Santo Niño na sumasayaw. And then mag-a-ask sila ng question saka sasagutin ng Santo Niño. Pero yung Santo Niño may handler. May handler siya. Yan ang taong nag-hold. Siya yung handler. Siya yung nag-interpret ng message. Sana hindi mag-hang. Hindi sana mag-hang. Parang mag-hang yata ito. Kung mag-hang, play natin ulit. Kaya pala nag-hang kasi dalawa sila. Yung restart the program na lang. Okay, pasensya na po. Start na natin para hindi kaya pag dalawa ang nakabukas. Turn na. Tapos natin para hindi mabigat. Hindi kaya. Ito. Play ka na. Play ka na. Bigyan natin siya na yan. Iba rin siya na roll out, delete. Close program natin at buksan natin. Lang ha, sorry. Sana mag-play ka lang. So, kita niya, Brad? Kita? Holy Spirit, Espiritu kita, sila
sa pangalawang video. Ito. Yan. Ito yung under ng Santo Niño. May lalapit at saka magtatanong. Siya yung parang mystic ba? Yung sa kanya nagko-communicate. So itong taong tatanong ng question niya at saka siya yung taong magsasagot. Okay. Makita niyo marami na silang members, no? Okay. Anyway, you get the idea. So, nakita lang tong video, Brad? Kita, Brad. Okay. So, ito yung community na yon, Catholic community yon, no? In the Visayas region. Healing is done through, nakaka-heal yung Santo Niño. And then, ang medium, yung nag-hold ng microphone is si Mang Juan. So, i-analyze natin yon. So, today, we see this reality all around us. There are so many seemingly mystical phenomenon that without some principle to guide us, we may easily be misled by the evil one. As I've said before, kanina, ang mga mystical phenomenon, ito yung favorite ng demonyo para mas snatch away niya ang mga tao na mga deboto, mga taong mababait. Okay. Scripture itself warns us that in the latter days, the devil will deceive the world and even the elect. So, paano niya ma-deceive ang mga elect? Yung mga elect meaning mga taong mababait, taong may pananampalataya, no? Nasa kay Lord. Ma-deceive niya through signs and wonders. Nasa Bible yan, no? Scripture nang sabi niyan. So, kasi hindi niya tayo makuha sa hindi niya tayo makuha sa mga kamunduhan, mga babae, sa mga makukuha niya tayo sa signs and wonders. Okay. So, ito ang principle number 1. Doon sa dancing statue na yon, the divine, meaning ang Diyos, never resides in nor enters into man-made objects. Tandaan niyo yan. This is idolatry. So, ang Diyos o ang angels or saints or Mama Mary, basta sa kampon ng Diyos, on the side of God, it will never enter into a statue, no? Into a man-made object. Okay? Okay. So, I know marami kayong katanungan. Reserve that question. You can ask that in the PM or later. So, paano naman yung mga nagluluha? Iba yun. Nagluluha ng dugo, iba yun. Yung papasok yung Spirit ni God para magsalita mismo ang statue at saka yung magsasayaw siya, gagalaw yung statue, never nangyayari yan sa history of salvation. Okay. God or any divine person, whether saint or angel, will never enter into a statue to animate it. Hindi siya papasok. So pag meron kayong estatwa doon sa bahay niyo, never expect na bubuka ang bibig niyan at magsasalita sa harap mo. Never yan mangyayari. Hindi papasok ang Diyos sa ginawa ng tao. That is idolatry. It will not speak through it. Okay? In the ministry of exorcism, an object with a spirit indwelling, example, kung totoo man talaga yung Santo Niño na yun na sumasayaw, it is already an infested object, meaning hunted, infested. May demon sa kaloob niya. May nagkokontrol. Okay?
An object with a spirit indwelling in it is called infested object. And the infesting spirit is always demonic in origin. Never of God, nor an angel, nor saint. Never yan. So sa Tanggog, may grupo na tinatawag na HIC, Holy Infant Community, na pag nag-meet sila, yung isa magsabi ay, I am possessed by the Holy Spirit. Tapos isa naman magtutunog bata, ako si Santo Niño. No? Nasudlan daw siya ni Santo Niño, ang sa ka-member nila. So, makita mo sa ilahang mga kuan, sa ilahang meeting, prayer meeting, maraming mga possessions because they claim to be possessed by God the Father, minsan Jesus, minsan Santo Niño. Here is the principle. God respects our free will. Never would God possess. He would only inspire but not take over the body. It is only Satan who does not respect our free will that he takes over the body. But God is so good that he always respects our free will. Okay, so let us analyze again the statue na kanina. First of all, the focus of the entire assembly with Mang Juan as the medium of the spirit in the statue. Siya yung focus. No? The statue is the focus and the medium. Ang nangyari doon si Mang Juan, medium siya ng spirit. The medium in his statue is the forefront and in charge and not the priest. So kagaya sa Holy Infant, sikat ito sa Tanggog, ang in charge is not the priest. And in this community, the in charge is not the priest. The in charge is the Santo Niño and the medium. No? In any community, dapat ang in charge talaga para malaman mong totoo, it's always the priest or the bishop. There's always a spiritual director who is a priest. No? And if you notice, the sacraments are not the center, but supplements to merely validate the community's authenticity. No? So, pag any community, brothers and sisters, pag napansin nyo, kahit anong community yan, pag ang center hindi sacraments, pag hindi misa, at saka hindi confession or any sacrament ang center, but ginawa lang ang misa na medyo parang supplement lang, parang backup lang siya para masabi na itong grupo na to Katoliko kasi may misa, pero hindi siya ang center. Pag hindi siya ang center na any assembly, magdududa ka dyan. Okay? Another principle that you have to remember. God never communicated to man through the means used by this community. This means of communication has only been seen in paganism, which is called mediumship. Si Mang Juan, yun ang medium. Sa kanya pumapasok ang message ng spirit. At saka yung Santo Niño na sumasayaw puno. Okay? Kita nyo yan. Sabi natin yung sa pag-iikot, lilimit kung yata siya sa komando. Another principle that you have to remember, itong nangyari kanina, it's an extraordinary means. So God does not use extraordinary means to communicate, guide, and intervene in man's affairs unless there is a grave reason. So, ang Diyos, hindi siya gagamit ng
extraordinary na pamaraan para mag-communicate sa atin. No? Gagamit lang siya ng extraordinary, kagaya ng mga na ni Saint Faustina, no, yung Fatima, gagamit lang siya ng extraordinary or mga milagro, mga ganon, kung ang reason ay very, very grave. Extraordinary circumstances. May parang special reason talaga. Pero ordinary way, hindi siya gagamit ng mga extraordinary na pamaraan. Okay? Bakit hindi siya gagamit? Kung pwede palang, kung sa Bisaya pa, pwede pa ma-avoid, malikayan. Because the church structure is the normal means that God uses to teach and guide man. Diba? Andyan ang simbahan in-establish niya ang simbahan para magturo at saka guide sa atin para sa ating kaligtasan. Hindi niya na kailangan magbigay ng mga extraordinary, no? Unless grave ang reason. So, unless for a serious reason, he does not bypass his own church. Kasi siya ang nagpundar ng church para yun ang normal guide natin. And then, isa pa, kung gagamit man siya ng extraordinary way, like yung Fatima, like ni Saint Margaret Alacoque, no? Sila ni San Juan Diego, yung mga verified at saka authentic na mga apparition, hindi niya gagamitin to ng napakataas na panahon. God does not use extraordinary means for any length of time for communicating messages. Pag ito ay nagbigay siya ng apparition, short time lang. Hindi for a very long period of time to communicate message. Why? Because all that is necessary for salvation has already been given to us in the Bible and in the church, the scripture. No? Look on your eyes for something. So, nakita ba, kita ba ang screen, bro? Kita, bro. Okay. Kita. Okay. Dali Next. So, what is alarming and very dangerous as well as theologically incorrect is that everyone can come and have a supposed direct communication with God himself, even for trivial matters. So, napansin nyo kanina, kahit sino pwedeng lumapit at saka magtanong kay God, kuno, no? Kay God, kuno, for even trivial matters. So, pag si God nag-communicate sa atin, usually about salvation and about doctrine, about church teaching, no? Hindi yung pwede na ba ako magpabahay next year? O anong bangko gagamitin ko? Bibili ba ako ng kotse? Anong course ang kukunin ng anak ko? Yung mga trivial matters yung tinatanong nila at saka si God sumasagot din daw. So, usually nangyayari ito sa fortune telling and divination and mediumship. Hindi nangyayari yan kay God kahit sa mga real apparitions sa Medjugorje, no? Sa mga authentic na mga apparitions. The church and faith becomes irrelevant. Hindi na importante ang church. Kasi pwede naman siyang dumiretso doon sa statwa at saka magtanong. No? Morality, dogma. No? Example, should I apply for a visa to the United States? Ganon. So the statue gives messages to people. So kung nagbibigay naman ng message ang statue sa people, na-verify ba to?
na investigate ba itong mga message na to? Usually hindi rin. Diretso, ina-accept ng tao to. So napakadelikado. No? So for example, the message of Jesus to Saint Faustina had to undergo very stringent examination. Dumaan pa yan sa grabe na examination na kada message na binigay kay Saint Faustina. And it took several years before nasabi na itong message ni Sister Faustina ay pwede nating i-accept. No? And then, nakita din itong statue, nagbibigay ng blessing. So this is not acceptable. It is theologically unsound. A statue cannot bless. You know who only can bless? A priest. No? So the statue cannot bless. Only the priest can bless. Okay. So pag sabihin naman nila, may healing naman nangyari, maraming na-heal. Okay. Ito, tandaan nyo rin. One should always look for the supernatural signs which are beyond the merely preternatural ones, because the fallen angels with their preternatural powers can also heal. Again, the fallen angels can also heal. Anong gamit nila? Preternatural power. Anong kaibahan sa Diyos? Ang gamit ng Diyos, supernatural. Ang gamit ng mga fallen angels, preternatural. Okay? So, isa sa mga test natin na itong grupo na to ay galing sa Diyos o hindi is about obedience. 1 John chapter 4 verse 6 sabi, we belong to God, and anyone who knows God listens to us, while anyone who does not belong to God refuses to hear us. This is how we know the spirit of truth and the spirit of deceit. So pag nakikinig sa simbahan, ano yan? From God yan. Pag hindi nakikinig at saka magagalit, maha-high blood na, bakit sila pinapakialaman, bakit pinagdududahan, something's wrong with that group. Okay. So sabi dito, if the community is obstinate and disobedient to the bishop in charge of them, that is already a clear sign that the work is not of God. Tests of humility and obedience have to be made to all those concerned with the community. Kung mapansin natin, si Saint Padre Pio, Saint Faustina were obedient during the investigation. Hindi sila nagmatigas, hindi sila nagsinuplado, hindi sila na-hurt, na-investigate sila. Si Saint Padre Pio, ilang years hindi pinamisa. Nilagay siya doon sa baba ng monasteryo, hindi siya makita ng tao. He was obedient. He was said, let it be done according to your decision. No? So, and then, ang statue daw, nakakapagbigay ng healing powers sa mga tao. Bibigyan kanya ng healing powers ang isang tao. Again, not true. Because only God can give directly charisma or charisms to any person, not through intermediary or pass down the line through generation. Yung healing powers, kung may healing man talaga, hindi yan na-inherit, hindi mo yan ma-pass down through generation. God directly gives to the person and to that person alone. Hindi niya pwedeng i-inherit yan at saka ipamana. Okay? So, nangyayari lang yan sa occult. So, isang tanong din, sa community na kiklaim na ito ay mystical phenomenon,
tatanungin, is there holiness that is happening in the community? Does it grow in holiness? Eh pag walang holiness in virtue, hindi naman sila nagiging prayerful or yung mga attitude nila, ganun pa rin, chismosa, away, ganun, may mga ano pa rin, hindi sila nag-grow in humility. So it is already questionable. Galatians chapter 1 verse 8 to 9. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you, that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so I say now again, if any man preach any other gospel unto you that ye have received, let him be accursed. So, yun, pag may binigay na message na iba, let him be anathema. Okay. So, iniwanan tayo ng Diyos ng church, which the Holy Spirit will always keep in the truth to make sure that we would, if we are humble and obedient, not led astray. So, yung simbahan, ang iniwan ng Diyos sa atin na to be our guide because the church has been promised by Jesus to be led by the Holy Spirit until the end of time. So there are so many so-called mystics out there, no? Maraming nagki-claim na mystic sila, galing sila kay God, no? Many of them have some form of mystical or magical powers. They claim that God directly is talking to them. Many Filipino Catholics have already ended. Ito, sad story. Many Filipino Catholics they started as very devoted servants to the church. They ended outside the church. They ended up become members of cults or sects or false religions. Why? Because they have been contaminated, disordered, and heretical form of Catholicism because they are not obedient to the guidance of the church. Huh? So the commission, para masabi na yan ay authentic, and a commission will be formed. It is made up of priests, theologians, especially versed in dogma, liturgy, mystical theology, psychiatrists, and doctors, researchers pa. So dami yan sa komisyon. No? May doctor pa, may psychiatrist, may mga liturgists. And only the legitimate authority, after careful study, with competent support, can make the final verdict. Sila lang talaga ng final verdict kung ang community nyo ay mystical phenomenon. So, some basic signs of a true mystic. A true mystic will always obey the authorities. Okay. May share lang ako sa inyo na during sa UST na conference namin sa Spiritual Warfare and Deliverance, ang lecturer namin ay isang Amerikano na exorcist, a very humble exorcist. Ito ay shinare niya. Hindi niya ipabigay sa USB kaya pinicturean ko na lang yung screen ng projector. So ito ay example na mystic daw siya at saka marami ito siyang invitation sa mga iba't ibang mga parishes mag-guest speaker. Mayroon siyang stigmata. No? Yan. Kita nyo? Meron siyang wounds ni Christ. Minsan lumalaki, yan, true blood, no? Yung scar, minsan lumiliit siya. Yan, minsan lumiliit, minsan lumalaki. Sa paa, kumpleto. No? Yan, may scab siya, no? Sa ulo niya, may mga wounds ng crowns, no? Tsaka invited siya ng mga different priests. Siya, bata pa siya. Ang history niya ito, heroin addict to dati. Tapos bigla na lang daw siya nabigyan nito. He is a heroin addict and then bigla na lang siya nagkaroon niya. Okay? So sikat ito siya, parati siyang ini-invite at saka meron din siyang mga messages. Minsan, yung wound niya sa kamay, gumaganito. Halos nawawala. Tapos bumabalik na naman. So sikat siya sa ibang mga pare, mga madre.
Yan. Pino-cover niya para rin siya si Padre Pio, no? Nawawala, gumaganon. Ganun. May invite siya to give testimonies. No? Yun. Bago lang to na picture, ha? Good. Okay. So anong verdict dito? Ang verdict dito is this is not from supernatural origin. It is preternatural origin. So this is an example of demonic. Sad to say, maraming mga sisters, mga madre, pare na kahit sinabi ng hindi ito authentic, supernatural, ini-invite pa rin siya. Medyo matigas pa rin ang ulo yung iba. Pero this is an example na kaya i-copy ng demonyo ang mga supernatural signs. So the verdict has been given, this is not a supernatural origin. Okay? So let's go back to... So a true mystic will always obey the authorities of the church because Jesus himself established her authority. So si Jesus, si God, big deal para talaga sa kanya yung authority. No? Pag hindi tayo makinig sa authority ng bishop natin, ay sign yan na of the devil. No? Kaya very strict si Jesus, si God sa the fourth commandment. No? Honor your father and your mother. At saka kaya grabe ang authority sa father. Yung father, pwede siyang mag-deliverance using the imperative command, yung direct command. No? I command you, devil, to get away. Pwede ang father mag-deliverance, direct imperative command sa kanyang mga anak. Hindi siya ma-retaliate kasi spiritual authority binigay ng Diyos. Ganon. Ganon ang demonyo ka-legalistic. Pag wala kang spiritual authority at saka nag-deliverance ka using imperative command, yung direct command, hindi yung supplicatory. Yung supplicatory is, I humbly ask you, Jesus, to drive away Satan from this place. Yun ang supplicatory. You are asking God, not directly commanding the devil. Pag imperative, you are directly commanding the devil. That is dangerous if you have no authority. Pwede kang retaliate. Okay. So, putulin lang muna natin tong discernment of the mystical phenomenon kasi 8 o'clock na. Wala na tayong oras. Okay? So, I hope na meron tayong napulot. Stop share. Okay, marami rin tayo. 1, 2, 3. Okay. So, wala na tayong oras. Any questions, brothers and sisters? Question nyo lang, PM nyo lang ha. Tapos, isend ko to sa group chat natin or sa Facebook ang YouTube link nito. Recorded ito. Okay? Sige, Brad Carlos, ikaw pa rin ang closing prayer. Ako kaya po, Doc. Okay. Okay. So, good na, Doc. Okay. Ngalan samahan, sa anak, Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Pinalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Mapaabsanon kami naghahangyo kanimo. O prinsipe sa mga kasundarangan sa langit. Pinagi sa gawin sa Diyos. Di mo ibanlod sa imperno si Satanas. Bansan daw tang mga espiritu na naglibot-libot sa kalibutan. Aron pagpuk sa among mga kalag. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Bye-bye, brothers and sisters. Thank you for attending. See you next week. Thank you. Oh, yes, brother. Nakoy gamay nga question, Doc ba? No? Oh, yes, Brad. Yes, Brad. Ako din si Doc, si Roland Pardillo. Yes, Brad. Sa Brad Roland. Catholic Defender diri sa Davao. Ah. Mangutan na lang, if ever na
if ever na naay situation na need og deliverance pero walay available na exorcist, wala po available na deliverance team. Tapos aduna tay gamay na background sa spiritual warfare. Sa state of grace, no? Naata sa state of grace. Pwede ba ta makahatag og deliverance na walay authority gikan sa pari or sa parochial priest or sa bishop? Kung nga na ang situation. Depende sa pasyente. Kung unsay relasyon ninyo sa pasyente. Example, Brad, unsay relasyon ninyo sa pasyente? If ever, Doc, na walay relation. Walay relation. Ang nakabutang manggod sa handbook ni Father Sikia, be careful in giving kung wala pa mo'y dili pa siya recognized bitaw sa bishop o wala pa mo'y spiritual director ang inyong deliverance at wala pa mo'y deliverance team. Tapos ikaw rin usa, ang gikahadlo ka nato ana is retaliation. Pero in case of emergency nga nagawild gid ang pasyente sa imong atubangan, no? Luoy kaayo murag kinahanglan gid siya prayer, you can pray. But using the supplicatory prayer in case of emergency. Pero kung pwede pa siyang maugmaan nga makahulat ra siya, wala man siya gawild sa tubangan nimo, kung wala kay relation sa kanya for example, you are leader of the community, na kay spiritual authority if you are leader of the community o member siya sa imong community, no? Or you are pwede kang estudyante nimo siya sa sulod sa classroom, na kay authority, or you're an employer, na kay authority. Pero kanang in case of emergency, talabangan mo ginalo, hindi ka makahatag og prayer. Gamitin lang og supplicatory. Because kung wala manggug kay authority, ang yawa is very legalistic. Pwede ka niyang balikan. No? Ang balik sa yawa, pero di ka delikado. So, pwede ka niyang tagaan og sakit, pwede ka niyang ipa-aksidente. Okay na, Brad? Question, Doc. Follow-up lang ko, Doc. Actually, Doc, nakoy background gamay sa spiritual warfare. Kaya akong spiritual director dati sa Davao. Pero si Di Bacantis, magod siya, Doc. No? Naghatag na siya declaration. Pero nag-execute gapon siya. So, valid ba yung Wala ibong audio, Brad. Hello? Wala imong audio. Hello, Doc. Okay. Klaro na. Valid ba ang kuan niya si Di Bacantis? Yes, Doc. Ang usa ka pari nga si Di Bacantis. Ang iyang office system valid ba gyapon basking wala na siya niila kasamtangang Santo Papa karong panahon na. So, nawala-wala ko di mong audio. Valid ba ang iyahang pagtudlo sa inyo, ha? Mo na imong pangutana? Dok, ang pasabot ako, Dok, valid ba ang iyang Office of Exorcism? Valid ba iyang Office of Exorcism? Murag sa akong tanaw, kung ang sa akong mubo, mapagsabot, murag dili tingali sa pagkakaroon. Kay wala man siya, di man siya connected karon sa bishop. Ang bishop na maging makahatag og kuan. Makahatag og tawag ani og authority o ng faculty. Okay. Sige. Murag kaila ko anada, idol ra ba ako na? Idol ra ba na ako na?
Sige, sige. Kailangan ko. Sige, Brad. Ako yung talikod. Wala mo uban. So good, padayon na nato ni Brad sa PMK, ang imong audio magwala-wala. Sige. Okay, Brad ha. Para kailang na. Buutan na. Sige, sige. Okay, Brad. Good. God bless ha. Continue. Okay. Let's see you next week again. God bless. Salamat. Salamat. Sometimes.